Are you ready for the word, Global Family? Are you ready? Sige nga, mga kapatid, parinig nga ng mga pusong excited na makareceive ng salita ng ating Panginoon. Patingin nga sa chat kung talagang excited ang bawat isa na makinig ng salita ng ating Panginoon. I tell you this, mga kapatid, after this message, babaguhin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa Panginoon. It will revolutionize the way you love Jesus Christ and glorify Jesus into your life. I-segue ko na rin, pakishare po ang experience na ito to as many people as possible. And if you are watching this on YouTube, please consider subscribing. Pinagpipray natin by the end of the year, 100,000 subscribers by the grace of God. Amen! For context, nasa 60 plus na tayo ngayon. How many? 62,000? I don't know. Praise God. Walang may alam. Walang nakasubscribe. So you better subscribe, alright? Para wala kayong namimiss. Are you excited to word, mga kapatid? 2 weeks ago, we started a new series. It's called From Garden to Garden. First week, we talk about From Garden to Garden. Last week, we talk about From Garden to Garden Part 2. Dito po sa series na ito, sinusubukan nating ilabas si Jesus Christ sa Old Testament. Lahat ng mga elements, lahat yung mga biblical heroes and biblical characters na nasa Old, and we see the typology and the type of Jesus Christ, the foreshadow of Jesus Christ from the Old, and it has been transformative sa buhay natin. Ako po mismo, binabagong patuloy ng ating Panginoon, and I know kayo rin naman ay babaguhin ng Panginoon. Dito sa series na ito ay nagte-treasure hunt tayo ng mga messianic symbol na makita natin sa Old Testament, naroon na nga ba talaga ang ating Panginoong Jesus. And I'm so excited to preach it today, kasi this is going to be a part of the series. Pero this message is 2-part as well. Maybe 3 parts, we don't know, because of time, no? But I believe that this is going to transform you, especially kung matagal ka ng Kristyano. This has been an eye-opener, eureka moment, aha moment sa bawat isa sa atin. So are you ready for the word? Are you ready for the word? Whoa, hallelujah. Amen. Energy, energy, energy. I'm excited. Father God, ang panalangin namin, dalhin mo kami sa iyong presensya, Panginoon, at ang bawat isa ay patuloy na makita si Jesus sa iyong mga salita. Ang aming dalangin, hindi lang maging informational, kundi maging transformational ang iyong mga salita sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I want to talk to you about on this subject from temporary to permanent. From temporary to permanent. Week 1, From Garden to Garden. Week 2, From Garden to Garden Part 2. Week 3, From Temporary to Permanent. Nung week 1, kinompare and contrast natin si Adam at si Jesus. Last week, kinompare and contrast natin si Moses at si Jesus. Ngayon at sa mga susunod na linggo, i-compare and contrast natin yung tabernacle at si Jesus. Tabernacle and Jesus Christ. Kahit hindi nyo ako pinapansin, mga kapatid, alam kong agree ho tayong lahat na dahil ang Diyos ay matuwid at tayo ay makasalanan, hindi makakapanahan ang Panginoon sa ating mga puso. Kung wala ang ating Panginoong Yesus, kung hindi bumaba si Kristo na lumikha ng langit at lupa para mamatay at tubusin tayo sa ating mga kasalanan, there is no way na makakalapit tayo sa ating Panginoon. Because of our sin, there has been a separation between God's deity and our humanity. Sa kanyang righteousness at sa ating sinfulness, nagkaroon ng paghihiwalay dahil sa ating mga kasalanan. Wala naman po siguro maglalakas loob na magsasabi na siya ay perpekto at hindi nagkakasala. Lahat po tayo, na-establish na natin yan sa loob ng 2 linggo, na talagang lahat po tayo ay makasalanan, pero dahil sa kagandahang loob at awa ng Panginoon, tinanggap niya tayo for who we are. Dahil sa kasalanan ng ancient Israel, laging nagagalit ang Panginoon sa kanila sa katigasan ng kanilang ulo at katigasan ng kanilang puso. Nagkaroon ng temporary separation between the nation of Israel and God Himself. But thank God, ang separation na yon ay hindi permanente. Because 2,000 years ago, Jesus came and died for our sin. In-overcome ng ating Panginoon ang kamatayan at in-overcome ng Panginoon ang epekto ng kamatayan sa bawat isa sa atin. Ang mga ancient Israel, mga kapatid, na nilabas ng Panginoon from
Egypt to the Promised Land ay nagpaikot-ikot sa disyerto sa loob ng 40 years. Paano ka nga naman makakapanambahan sa Panginoon kung ikaw ay naglalakbay sa disyerto? Sa panahon ni Solomon, nagpatayo sila ng isang permanenteng templo kung saan permanente silang sasamba sa ating Panginoon. Nung panahon ni Herodes na pinanganak ang ating Panginoong Hesus, kung saan nag-preach ang ating Panginoong Hesus, doon sa synagogue na iyon, doon din sa same temple na iyon, sa Herod's temple, nag-preach ang ating Panginoon at yun din ay permanenteng temple. Wala namang semento sa wilderness, kaya hindi sila makakapagpatayo ng permanenteng templo or permanenteng church building, so to speak, o makakapagtayo ng permanenteng tabernacle, kaya nag-institute ang Panginoon ng mobile na tabernacle. This is interesting. Ang ibig sabihin ng tabernacle, mga kapatid, in the Hebrew, ang ibig sabihin niyan is to dwell. Everybody say, dwell. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon hindi makakapanahan sa maruming puso, kaya nangangailangan siya ng isang lugar kung saan pwede siyang makapamanahan at makapangusap sa kanyang mga anak. Sa panahon ni Solomon, sa Solomon's Temple. Sa panahon ni Herod, sa Herod's Temple. Pero paano doon sa wilderness na lagi silang naglalakbay, lagi silang nag-iempake, wala naman doong semento, wala naman doong bato, wala naman doong pure gold, paano sila makakapanambahan sa ating Panginoon? Thank God, alam nyo mga kapatid, bago dumating yung temple ni Solomon, ang Diyos ay nag-offer ng temporary worship space para sa mga Israelites and temporary dwelling place para makapanahan ng Panginoon sa kanila. Ang tawag dito, tabernacle. Everybody say tabernacle. Now, the question is this. Bakit importante na ang mga Kristiyano pinag-aaralan ng tabernacle? Siguro nga yung iba sa inyo, for the past 2 weeks, sinasabi ninyo, si Pastor Sipin, yung tinatopic niya sa atin for the past 2 weeks, naiinip ako, naboboard ako. Ano ba itong mga Hebrew language na ito? Ano ba itong mga typology na ito? Parang hindi ko siya maintindihan. Pero alam nyo, napakahalaga na alam ho natin ang tabernacle because naniniwala ako that Jesus is the fulfillment. And Jesus is the foreshadow of every element in the tabernacle. Including the colors, including the measurement. Ito pong lahat ay patungkol sa ating Panginoong Hesus, kahit walang naniniwala sa akin. Okay, bakit? Ang ancient Israel, yung mga Israelites na nilabas ng Panginoon mula Egypt papunta sa Promised Land, were not able to enter God's presence dahil sa kanilang kasalanan. Hindi sila makakalapit sa presensya ng Panginoon kung kailan lang nila gusto dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya't ang Diyos in-instruct si Moses na magtayo ng isang tabernacle na mobile, hindi permanente, pwedeng baklasin, parang tent. Kung saan pwedeng makapamanahan ang Panginoon temporarily. Everybody say temporarily. Amen. Ito ay hindi pang matagalan. Kumbaga kung sila'y hihinto lang, itatayo ito. Alam nyo mga kapatid that even this tabernacle, we believe that that tabernacle is a picture of our Lord Jesus Christ. Ulitin ko ulit, yung tabernacle na yon ay picture and foreshadow ng ating Panginoong Hesus. Amen. Bakit? In anticipation of Jesus' sacrifice na nangyari 2,000 years ago, alam ng Diyos, amen, na si Kristo ay mamamatay bilang sakripisyo ng ating mga kasalanan. Kaya nga, libo-libong taon pa before Jesus came, ay nag-institute ang Panginoon ng paraan para ang tao ay makakonekta sa Panginoon. Kailangan ang bawat tao ay magdala ng sacrifice sa tabernacle para siya ay makalapit sa presensya ng ating Panginoon. At alam nyo, yung mga permanenteng templo na yan, mga kapatid, ay naging sentro ng Jewish religious life noong time na yon. Permanente. Pero yung tinitingala at pinananahanan ng mga Israelites, temporary. Everybody say temporary. And then permanent. Yung isa mobile, yung isa permanent. Ano ang reason sa parehong dalawa? Upang ang Diyos ay makapanahan sa isa't isa. Ibig sabihin, kung sa Old Testament merong mobile structure, kung saan nakakasamba sila katulad nito sa ating Panginoon, yun nga lang nababaklas pag aalis sila. Praise God. Gusto niyo ba magkaroon tayo ng gano'n? Amen? Alam niyo ba that is, even that temporary structure is a picture of Jesus Christ. Bakit? Ang sabi ng John chapter 1 verse 14,
the Word became flesh and made His dwelling among us. Everybody, come on. And made His dwelling among us. Ang Greek word, sa ibang translation, the Word became flesh and dwelt among us. Ang Hebrew word ng salitang dwelt is that word, watch this, tabernacled. So, and the Word became flesh and tabernacled among us. Anong ibig sabihin nito? Ang Diyos mismo na si Kristo, bumaba, nagkatawang tao, upang mag-tabernacle. To dwell among us. Ibig sabihin, si Jesus pumunta rito, He temporarily lived with us, He temporarily dwelt with us. At katulad nung tabernacle sa panahon ni Moses, na hindi permanente, ang ating Panginoon pumunta rito sa mundo na hindi rin permanente. Pero salamat, temporary man, babalik ang ating Panginoong Yesus in a permanent fashion para sabihin sa atin, you can now be with me forever. You can now come into my presence forever. Noon, kapag wala yung presence ng Lord sa tabernacle, hindi sila makakapasok sa presensya ng Panginoon. Pero thank God, nangako ang Diyos, siya ay babalik. At sa muling pagbabalik ng Panginoon, lahat tayo ay unlimited yung access sa presensya ng ating Panginoon. Makes sense. Amen. So for you to have a picture, especially for those who don't have an idea, what a tabernacle looks like. Kasi kung babasahin natin yung description nito, from Exodus 25 all the way to 37, wala tayong time to read all of these things. Pero very detailed kasi ang Panginoon sa description. Kasi bawat detalye, bawat symbolism ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. So para makatipid tayo ng oras, I'm gonna present to you a video kung ano ang itsura ng tabernacle for you to have a picture kung ano ang itsura nitong mobile tent, mobile tabernacle na aking sinasabi. Are you ready? Amen? Even our online can watch this. Panoorin po ninyo ito. Ang tabernacle na ito, mga kapatid, is made with tent. So mapapansin nyo, mga kapatid, white yung bakuran niya, pero may gate siya na mixed colors of blue, purple, and red. Pagpasok mo rito, ang unang furniture na makikita mo is the bronze altar. Bronze, gawa sa kahoy, binalutan ng bronze kung saan lahat ng alay at sacrifice susunugin doon. Pag nagtuloy-tuloy ka ng lakad, mapupunta ka dito sa bronze laver. Hugasan ito ng mga priest kung saan sila naguhugas ng kamay para pagpasok nila ng holy place, sa kaliwang side makikita natin yung menorah candlestick stick. Itong stick na ito, 7 ang kanyang branches at ang ilaw nito ay hindi pwedeng mamatay 24/7. Okay? So, sa kaliwa yan, sa kanan naman, makikita natin mga kapatid sa kanan yung tinatawag nating table of showbread. Yung table of showbread, meron siyang 12 tinapay representing 12 tribes of Jacob. Sa ibang ritual, nilalagyan din nila ng wine yan, which signifies the communion. Pag nagtuloy-tuloy ka, yung furniture sa gitna is called altar of incense na nagse-separate sa holy place and most holy place. Hindi ko alam kung nakita ninyo na dun sa kortina ay merong drawing ng cherubim. Pagpasok, cherubim na parang guard. Pagpasok mo, makikita mo yung Ark of the Covenant. Ang takip ng Ark of the Covenant is called the mercy seat. So, to recap that, para mas maging malinaw sa atin, 3 ang parts ng tabernacle. Outer parts, holy place, most holy place. Guess niyo? Pagpasok mo sa unang kortina, yung nagsasacrifice sila, ang tawag doon ay outer court. Pagpasok mo, yung may kandila, may tinapay, ang tawag doon holy place. At pag pumasok ka pa sa isa pang kortina, ang tawag doon is Ark of the Covenant, ibig sabihin, the most holy place. So isa-isahin natin, no? Hindi natin pag-uusapan lahat, 2 lang sa furniture na ito ngayon, next week yung ibang furnitures, pero simulan natin sa kulay. Ang main colors ng tabernacle are blue, white, scarlet, and purple. Everybody say blue. Bakit blue? Ang blue signifies deity, pagiging Diyos ng ating Panginoon. Ang purple, it signifies royalty, yung kanyang pagiging hari. Yung white signifies His holiness, yung kanyang kalinisan. At yung scarlet o red, it signifies sacrifice or blood. Make sense? Ulitin natin. Yung blue, it signifies deity. Purple signifies royalty. Ang white, it signifies holiness o kalinisan. At ang red or scarlet, it signifies sacrifice. Kung mapapansin nyo ulit, balikan lang natin yung unang video kanina. Kung mapapansin niyo yung video na ito, mga kapatid, yung tabernacle ay covered ng white na tela.
Now, even those white, mga kapatid, has a significant meaning. Kung mapapansin nyo, ang pinili ng Diyos na kulay ay white linen. Back in the day, hindi madaling mag-produce ng puting tela. It is a laborious procedure bago sila makapag-produce nito. Pero bakit ang hirap na ngayon pa yung pinili ng ating Panginoon? You know why? Because that white linen points to Jesus Christ. Do you remember ang ating Panginoong Jesus nung siya ay nag-transfigure sa Mount of Transfiguration na nag-appear si Elijah and Moses, kasama niya si Peter, James, and John? Ang sabi ng scripture, yung kanyang damit ay naging dazzling white. Puting-puti. Alam niyo, sabi nga ng ibang translation, yung kaputian ng damit ni Jesus Christ ay hindi kayang paputiin ng pinakamatinding bleach dito sa mundo. Kahit Tide, kahit Ariel. Gulat ka, ano? Ay, mas gulat sila noon. Mas nagulat sila noon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang ating Panginoon ay nagningning na puting-puti. Amen. Nung siya ay nag-transfigure. Pero more than that, alam niyo what really touched my heart is this. Alam niyo, yung tabernacle ay pinapalibutan ng mga tent kung saan nagka-camp ang mga Israelites sa wilderness. At karamihan, in fact, uniform yung kanilang tent, na lahat halos ng tent nila ay kulay itim. Now, it's interesting to me na yung tabernacle na white, pinapalibutan ng kulay itim na tent. What a contrast of black and white. A reminder for each one of us that as a sinner, black, in order for you to come into the presence of God, you must be holy. What a contrast of righteousness and sinfulness. What a contrast of deity and humanity. What a contrast ng karumihan at kalinisan. Mga kapatid, maraming salamat na kahit tayo ay madumi, binigyan tayo ng access ng ating Panginoon para makapasok sa kanyang presensya. Hallelujah! Amen. Ibig sabihin, every one of us is welcome. Every one of us is welcome to come into the presence of the Lord. Kahit gaano tayo kaitim. Kahit gaano tayo karumi. Hallelujah. Shout out sa lahat ng mga itim na katulad ko. Hallelujah. Hindi hadlang ang iyong karumihan para ikaw ay makapasok sa presensya ng Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yesus, nilinis tayong lahat sa ating kasalanan. Hallelujah. Pero I want to show you, the first part of the tabernacle is the gate. Kung titignan nyo ito mga kapatid, yung gate. So ang gate, again, ito po ay pinapalibutan ng white linen. No? Again, a picture of His cleanliness and holiness. Pero kung mapapansin nyo mga kapatid, may kakaibang kulay sa gitna. Ito po ang tawag dito is gate. Okay? So lahat ng papasok sa tabernacle kailangan dumaan ng gate. Now, this is interesting. Alam niyo ba na ang specific color ng gate, hallelujah, is blue, purple, and scarlet. Blue, deity. Purple, royalty. Red or scarlet, sacrifice. All of this a picture of Jesus Christ. Jesus, the Lamb of God who sacrificed for your sin. Jesus, the King of Kings. Jesus, the God who made the heavens and the earth. A picture of Jesus Christ. Pero mapapansin nyo, balikan lang natin, kung titignan nyo itong picture na ito, mga kapatid, makikita nyo, walang ibang daanan, kundi yung gate. Hindi dalawa yung kanyang entrance. Iisa lang yung entrance. Kung nais mong makapasok dun sa kabanal-banalan, walang back door. Papunta sa kabanal-banalan, kundi doon lang sa gate. Only one entrance, going into the presence of God. It is a symbol of Jesus Christ being the only way for us to access the presence of God in our lives. I tell you again, ito po ay picture ng ating Panginoong Yesus na walang ibang daan. Kung nais nating makapasok sa presensya ng Diyos, ang tanging daan lang ay ang ating Panginoong Yesus. Hindi si Buddha ang daan sa Panginoon, hindi si Muhammad ang daan patungo sa Panginoon, hindi si Confucius ang daan papunta sa Panginoon. Si Kristo ang daan patungo sa ating Panginoon. John 14:6, Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. Pansinin nyo, hindi sinabing, I am a way. Hindi sinabing, isa lang ako sa mga daan. No, ang sabi ni Jesus, I am the. Amen. Now listen, hindi ako eksperto sa English, pero yung the is a definite article. Hindi mo, pag sinabing the,
Walang ibang katulad nun. Walang ibang kapares. Come on, somebody. English folks, help me out. Pag sinabi nating the way, siya lang. Definite article. Walang ibang daan. Walang ibang daan patungo sa presensya ng Panginoon, kundi ang ating Panginoong Yesus lamang. Pero watch John 10:9. Kapit, fasten your seatbelt. John 10:9. I am the gate. Jesus even said, I am the gate, and whoever enters through me will be saved. They will come in, go out, and find pasture. Everybody say, Jesus is the gate. Woo! Put that in the chat. Jesus is the gate. Now, that is interesting kasi yung I am the gate is just one of 7 I ams na binitawan ng ating Panginoong Yesus. Meron siya sinabing, I am the bread, I am the light, I am the way, the truth, and the life. Pero isa dun sa 7 I ams is the I am the gate. As I've said, walang ibang daan patungo sa Ama, kundi ang ating Panginoon. Now, ang question, bakit kailangan pumasok sa gate? In the first place, ang objective ng tabernacle is for people to sacrifice sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, if you want to come into the presence of God, listen to me, kung nais mong pumasok sa presensya ng Diyos, kailangan may dala kang sacrifice. At walang ibang daan, kundi dun lang sa gate. Now, 2, 5 ang klase ng sacrifice na in-institute ng Panginoon sa Old Testament. We don't have time to discuss all of that. Pero 2 sa pinakakilala is number 1, yung peace offering. Everybody say peace offering. Yung peace offering, kilala rin siya sa thank offering. Thank you offering. No? Ang thank you offering, hindi yan mandatory. Optional yan. Kung meron kayo pagpapasalamat, kuha ka ng hayop, isacrifice mo, pasasalamat sa Panginoon. Pero isa pa is yung sin offering. Yung sin offering, every time magkakasala ka, magdadala ka ng sacrifice, dadaan ka sa gate, isa-sacrifice mo yun sa ating Panginoon. Everybody say peace offering. Thankful offering. Napansin nyo mga kapatid, thank you tsaka sin. Parang picture ng simbahan, no? Iba-iba tayo ng misyon minsan kung bakit tayo pumupunta ng church. Napupunta tayo sa church, yung iba may kasalanan, gusto humingi ng tawad. Yung iba naman gusto lang magpasalamat sa kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi ng Psalms 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. Literal kasi sa kanila yun eh. Na kapag pumasok sila sa gate, dala nila yung sacrifice ng pasasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, you cannot come into His presence empty-handed. Hindi pwedeng walang dala. Anyo, tip ko lang, no? Lagi ko sinasabi to, isa to sa mga bagay na kung nagawa ko pa noon ng mas matindi, mas okay. Lagi ko sinasabi sa mga nanliligaw na lalaki na nangingi ng tip sa akin sa panliligaw. Kasi ikaw ba naman, maka-jackpot ka ng napagandang babae, talagang magiging source ka ng question and answer portion. Amen? Tinatanong, alay ko sinasabi sa kanila, pag pupunta ka sa bahay na liligawan mo, don't come empty-handed. Sinabi ko kay Bok yan eh. Tapos ako kumakain ng dala niya. Bakit? Papasok ko nga lang sa panliligaw, may dala kang donut, may dala kang cake. Lalo na sa presensya ng Panginoon, you come to Him, bring a sacrifice. Now, hindi ko kasi sinasabi magdala kayo ng hayop next Sunday. Because sabi ng Romans chapter 12, verse 1, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Come to His presence, mga kapatid. Amen? And we bring the sacrifice, living sacrifice, holy and acceptable before the Lord. Ibig sabihin yung sacrifice natin mismo ay yung ating sarili, yung ating puso. That when you come into His presence, mga kapatid, amen, ang nais natin, dalhin natin ang ating puso sa ating Panginoon as a sacrifice of praise. Hallelujah! Pero yung isa is the sin offering. Now, I love to share this to you. In Leviticus chapter 5, may instruction ng Panginoon, kapag magdadala kayo ng sin offering, iba, nagkasala ka, at pupunta ka sa temple, ito ang requirement ng dadalhin mo. Leviticus 5, verse 5 to 13. When you become aware of your guilt. Now, I just want to pause there and remind each and every one of us, kasi may ibang part ng scripture na yan na sinasabi na posibleng hindi ka aware sa iyong kasalanan. Pero kasalanan pa rin. Pero once na na-realize mo ng mali, ito ang gagawin mo. You must confess your sin. Verse 6,
then you must bring to the Lord as the penalty of your sin a female from the flock, either sheep or a goat. Everybody read. This is a sin offering with which the priest will purify you from your sin, making you right with the Lord. So magdadala ka ng sin offering, amen, flock o sheep na female, dadalin mo siya. Ano sabi na scripture, ito yung magiging sin offering mo na titignan ng priest na magpo-purify sa iyo at magpapaging karapat dapat sa iyo sa harapan ng Panginoon. Now, ang tanong, imagine niyo kung required ang lahat na magdala ng tupa every week dahil sa kanilang kasalanan as a sin offering. Marami sa atin mamumulubi. 1 kilong bigas nga, pastor, nahihirapan kami. Hindi natin tinatawanan kasi realidad ng buhay yan eh. Diba? Tapos every week pa magdadala kami. Kung nakita mo nga lang yung offering ko kanina, pastor, 20 pesos yun, lukot na lukot yun. Kahit nga si Quezon, nagre-reklamo na eh. Alam niyo, sa church daw, si Manuel Quezon, talagang nagre-reunion sa church eh. Mga alas 5, guess nyo yun eh. Pero imagine niyo kung lahat tayo required magdala ng hayop every Sunday as a sacrifice. Alam mo, ang Diyos ang bait. Alam mo kung bakit? Alam ng Diyos na hindi lahat ng tao afford to. Tingnan mo yung next verse. Verse 7. But if you cannot afford to bring a sheep, you may bring to the Lord 2 turtle doves and a partridge on a pear tree. Joke. Oy, asahan na scripture. Merry Christmas! Si Jose Marichas, sumisilip na. Okay? But if you cannot afford, look at this, if you cannot afford a sheep, you may bring to the Lord 2 turtle doves or 2 young pigeons as a penalty for your sin. Ano ibig sabihin? Kung hindi ma-afford yung sheep, at ang afford mo lang ay itong kalapate, okay lang, as long as may sacrifice ka. Alam mo, natutuwa ako sa Panginoon, mga kapatid, na hindi inaantay ng Lord na maabot mo yung standard niya. Yes, ang Lord ay mayroong expectation, pero kilala niya kung ano ang kaya lang nating ibigay. Alam ng Diyos yung kaya nating isacrifice. Alam niya yung puso. Ang kagandahan nito, mga kapatid, what a picture of God's grace, that God will meet you where you are. Hindi natin kayang umakyat siya bumaba. He will meet you where you are. Kasi ang ating Panginoon, oo, king, pero servant din. Oo, lion, pero lamb din. And it's altogether lovely. Wow! He will meet you where you are. Hindi natin kayang abutin ang standard niya. You don't have to have it all together to have a fellowship with God. He will meet you where you are. Pero sa sobrang mahal ng Lord sa iyo, kakatagpuin ka niya kung saan ka man naroroon ngayon. Pero hindi niya ang manatili ka dyan sa labas ng gate. Because He will help you grow where He wants you to be. Amen. Ang Diyos, kapatid, listen to me. Ang Diyos, kahit makasalanan tayo, hindi Kanya tatapakan sa iyong kasalanan. Pero hindi rin niya hahayaang iwanan kang nakahandusay. Kasi ibabangon ka ng Panginoon at dalhin sa Kanyang presensya. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hallelujah! Amen! What a picture of God's grace. He is the gate. He is the door. You can come to Him. So if you want to come into His presence, kailangan ka pumasok ng gate. Now, this is interesting. Kapit kayo. Are you still with me? Alam niyo ba, ang sabi ng scripture, dapat ang gate laging nakaharap sa east. East. East, west, north, south, laging nasa east. Now, that puzzled me. Kasi yung compass natin, ang default, north. So, kung ako sana, north natin itapat. But why east? And I've been reading that text for so many years. Sabi ko nga sa inyo, more than 10 years na ako nagte-treasure hunt ng Messianic symbol. Pero this time, I paused. Sabi ko kay Lord, why east? Bakit sa east? Now, I've learned a lot of things. Let the Bible interpret the Bible. Bakit east? Alam niyo ba, na nung si Adan ay nagkasala, si Cain rather, nung si Cain napatay niya si Abel,
Siya ay naglayas, umalis. Watch this. To the east of Eden. Si Abraham, para makapunta ng Sodom and Gomorrah, kailangan niyang pumunta sa east. So, ang papunta ng Sodom and Gomorrah in east. Nung si Cain nagkasala, pumunta siya ng east. The Garden of Eden was from the east. So, si Adam and Eve, nung sila ay lumabas at pinalabas ng Panginoon sa Garden of Eden, ang kanilang direction is in the east. Now, watch this. Ruben, thank you. Mukhang, hanggang mamaya ka ba? Hindi naman. Okay, good. Hanggang mamaya pa ako Hapon, no? Okay. So, ang sabi ng scripture, yung tabernacle is facing the east. So, andito yung gate, andito yung priest sa harap ng gate. By the way, bago ka makapasok ng gate, may priest na mag-check ng handog mo at may priest na magsusunog ng handog mo sa kabila. Okay? So, kung ang gate ay nasa east, okay? So, ang sabi ng scripture, nung si Adan at Eva ay lumabas ng Garden of Eden, they went eastward. Si Cain, they went eastward. Si Abraham, papunta sa Sodom Gomorrah, eastward. So, ibig sabihin, every time na papunta sa east, palayo sa presence ng Lord. Clear? Totoo naman. Tignan mo ang tabernacle. Ando ng presence ng Lord sa Holy of Holies. Sa west. West, east. Make sense? So, if I want to be in the presence of the Lord, kung si Adan at Eva gustong bumalik sa presence ng Lord, kailangan lang siyang tumalikod sa east at pumunta ng west. Para makapasok siya sa gate, papasok ng Ark of the Covenant sa presence ng Lord. So, ibig sabihin, every time you go east, you are going away from the presence of God. Kaya pala yung mga priest, pag pumapasok, papuntang west. Papasok sila sa Holy of Holies, ipapatak nila yung dugo sa mercy seat, papunta sa presence ng Lord. Tignan niyo to Si Adan at Eva, papunta ng east. Yung priest, papunta ng west. In essence, yung priest and high priest, watch this, nire-reverse yung ginawa ni Adam and Eve. The priest and the tabernacle is trying to reverse what our sin does sa atin. Dahil sa ating kasalanan, palabas tayo sa presensya ng Panginoon. Pero every atonement day, papasok ang high priest, papunta ng west, para i-reverse ang lahat ng lakad natin palayo sa Diyos upang maibalik ulit tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Make sense mga kapatid? Hallelujah! Praise the Lord for His grace. At tumatindi yan. Ang sabi ng Bible, si Jesus na ang ating great high priest. And what Jesus did is actually reversing what Adam and Eve did. Ni-reverse ng ating Panginoong Hesus yung bunga ng ating kasalanan by entering the gate. Now, what will happen when you enter the gate? Next video, please. Pagpasok mo ng gate, ang unang furniture na makikita mo is the bronze altar. Yung bronze altar is made of wood covered with bronze. Dito nilalagay lahat ng mga sacrifices, lahat ng mga hayop na kanilang papatayin. Bilang kapalit ng kanilang pagkakasala, dito nila nilalagay lahat. Okay? So again, wood yan na covered ng bronze. Kung titignan ninyo, mga kapatid, sa ibabaw nito, sa tabyo nito, makikita nyo na para siya may grilling area. Kasi dyan nilalagay lahat ng sacrifice, dyan ginagawa yung samgyupsal at that time, okay? Dyan, lettuce na lang kulang, samgyupsal na, okay? Dyan iniihaw lahat ng sacrifice, amen, para umusok at umakyat sa ating Panginoon. Now, kung titignan nyo ang Exodus chapter 27 verse 1, ang sabi ng scripture, ang material na gamit dito ay hindi lang basta wood. Next verse, Exodus 21 please, 27. Use acacia wood. So not just wood, acacia wood. Ang Ark of the Covenant is also made of acacia wood. Now, wood is a picture of humanity. Amen. Humanity.
Kaya mapapansin nyo mga kapatid, may progression eh. Yung altar, bronze altar, bronze. Pero habang pumapasok ka, silver, hanggang sa pinakadulo, gold. May progression. Amen. Ang Ark of the Covenant is wood covered with gold. Bakit? Yung gold is a picture of His deity, pagiging Diyos. Yung wood is a picture of humanity. Kasi yung Ark of the Covenant, si Jesus din yon. 100% man, 100% God. Make sense, mga kapatid? So this wood is a symbol of our humanity. Ito yung pinakamalaking furniture. Ang tawag din dito is altar of burnt offerings. Now, bakit bronze? Now, alam niyo kung bakit bronze? Because bronze is a symbol, watch this, of the ability to endure. I say this again. Bronze is a symbol of the ability to endure. Yung bronze altar na yun, yung nakita natin kaninang square, is actually a shadow of Jesus Christ. That is Jesus Christ. As a shadow. Bakit? Because only Jesus has the ability to endure. Kasi every time may sacrifice, nasusunog ng nasusunog, kailangan yung paglalagyan, may abilidad na i-endure yung apoy. 2,000 years ago, Jesus, the sacrifice na, tingnan nyo to, siya yung bronze altar, siya din yung sacrifice. Ako lang nag-enjoy sa mga ganito. No? Papatalong ka sa kwarto mo pag nababasa mo no? Okay? You can tell how excited I am pagka si Jesus pinipreach. Si Jesus Christ, amen, when He was hanged on the cross, ang sabi ng scripture, in essence, yung fire judgment of God ay bumuho sa Kanya as a sacrifice. Kasi lahat ng sacrifice kailangan i-consume. Kaya babasin niyo si Elijah, nung nagpababa ng apoy, ang sabi ng Bible, lahat ng sacrifice ubos. Pero nung si Jesus, in-endure yung sacrifice, hindi siya ubos. Because Jesus has the ability to endure all the punishment na dala ng ating mga kasalanan para makasigaw siyang tetelestai. It is done. It is finished. Your sin has been forgiven. You are clean. You are righteous in God's eyes. Hallelujah! Woo! He took the punishment and endured the fire of God's judgment para sabihin sa iyo, dahil kay Kristo ikaw ay luminis, dahil kay Kristo ikaw ay pinatawad, dahil kay Kristo ikaw ay naging righteous sa Kanyang harapan. Now, very interesting, ang instruction ng Panginoon, kasi dapat daw, yung apoy na ito, hindi pwedeng mamatay 24/7. Now, imagine, 40 years in the desert, hindi pwedeng mamatay yung apoy. Just imagine that. Alam niyo kung bakit? Walang posporo noon. Walang lighter noon. Pastor, nagbato sila. Psst, walang bato sa desert. The only source of fire is God Himself. Amen. Tingnan niyo to. Ang sabi ng Leviticus 6, verse 13. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Now, I just want to pause here. Oh, hallelujah, Jesus. Alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon na yung apoy sa bronze altar hindi namamatay para sabihin sa bawat isa sa atin na yung kapatawaran ng Diyos walang office hours. Kahit anong oras ka pumasok, kahit anong oras kang pumunta at magsasacrifice at hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi sasabihin ng Panginoon, balik ka na lang bukas, holiday, walang pasok. Balik ka na lang kasi kumakain pa yung mga priest. No, ang fire ay all throughout, tuloy-tuloy na nagbe-burn para ipaalala sa atin na yung access sa kapatawaran ng Panginoon ay tuloy-tuloy niyang ibinibigay para sa bawat isa sa atin. Every time you come to God, you can always come to God. Hindi kanya i-deny. Hindi kanya ipagpapabukas. Just come to Him and bring the sacrifice to the Lord. You know why? Because that fire is from God Himself. Sino nagsimula ng apoy? Jesus, ang ating Panginoon. Look at this, Leviticus 9. Fire blazed forth from the Lord's presence and consumed the burnt offering and the fat of the altar. So nung commencement, gawa na yung temple, nag-alay sila ng sacrifice, walang bato, walang lighter, walang posporo.
After manalangin ni Aaron, bigla na lang bumagsak ang apoy mula sa langit. Psh! Pumunta dun sa bronze altar at simula noon, hindi na nila pinatay yung apoy na yun. Galing sa Diyos yung apoy. Listen to me, sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng mga volunteers and leaders ng church na nawala na ng apoy, you can never get that fire from the church, from your pastor, from anybody else. Yung apoy na kailangan mo para bumalik yung sigla mo sa Lord, sa Diyos galing yun. Kasi Diyos ang nagsisimula ng apoy. Hindi artificial yung apoy na yan. Kaya every time na parang mag-aapoy ka, artificial lang dahil sa mga youth camp, artificial dahil sa mga conventional, everything, praise God, ang dali din yan mawawala. Pero thank God, kapag ang apoy galing mismo sa ating Panginoon na in-instill sa puso natin, it will never run out. It will never run out. Hallelujah. Fire, a symbol of judgment, refining, and sometimes the Holy Spirit. Tingnan nyo to, no? Tinuturuan ang mga Israelites ng fundamental principle ng salvation. Ang sinasabi ng Lord sa mga Israelites, gusto nyo maligtas, kailangan may sacrifice kayo na masusunog on your behalf. Yun lang ang paraan ng salvation. Kaya maraming Christian nalilito na yung Lord mahigpit sa Old Testament at parang mabait sa New Testament. Ano nangyari? Nagbago ba ang Diyos? Hindi nagbago ang Diyos. Hindi nagbago ang Diyos. Hindi lumambot ang Diyos. It's just that may nag-sacrifice para sa iyo. Sino yun? Si Jesus Christ. Amen. Kailangan lang mag-offer ka ng substitutionary animal sacrifice sa harap ng ating Panginoon. Kailangan may substitution. At yung substitution nila, na hayop hanggang sa susunod lang na kasalanan. Pero yung ginawa ni Kristong substitution sa'yo is valid forever. Wow. Eddie, wow. Praise the Lord. Kasi, yung sacrifice na yan, susunugin, uusok. Alam niyo naman, pag may usok, may sunog. May apoy. Pero alam niyo ba na kahit yung sunog ay may significance? O yung apoy? Watch this. Leviticus chapter 9. You are to wash the internal organs and legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. Watch this. It is a burnt offering, a food offering, everybody read please, an aroma pleasing to the Lord. So, kapag sinunog yung samgyupsal, walang lettuce ha, bawal. Pag sinunog yung samgyupsal, uusok yun. Kapalit ng yung kasalanan. Kapalit ng kasalanan na nag-sacrifice, uusok yun, at yung usok na yun ay pleasing aroma. Mabangong handog sa Panginoon. Do you understand, mga kapatid? Pero tignan niyo yung analogy ni Apostle Paul sa New Testament regarding that. Ephesians 5:2. Ang sabi ng Bible, live a life filled with love. Following the example of Christ, He loved us, watch this, and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma. Saan nakakuha ni Apostle Paul yung analogy na yun? Wala namang concordance nun. He was saying, sa Old Testament, hayop na pinatay, umuusok, pleasing aroma. Hanggang sa susunod na kasalanan. Pero ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, sarili niya mismo ang binigay niya as a sacrifice. Listen to me mga kapatid, hindi sinabing gawa mo, hindi sinabing galing mo, ang dadalin mong sacrifice. Kasi marami sa atin pumupunta sa church, dala-dala natin yung mga sacrifice natin, kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo kahusay, diploma natin, na-achieve natin, galing natin sa pagtugtog, galing natin sa pagsasalita, mabaho yan sa harap ng Panginoon. You can never please God with your own works. Kung gusto mo ng pleasing aroma kay Lord, kailangan yung sacrifice mo si Jesus. Sa every time lalapit ka sa Panginoon, every time nalalapit ka sa Kanya, listen to me, every time nalalapit ka papunta ng gate, ang high priest hindi na nakatingin sa iyo ngayon. Ang high priest nakatingin na dun sa sacrifice mo. Kasi alam naman ng high priest kung bakit ka nandun eh. Andun ka para mag-sacrifice, hindi ka naman nandun para mag-Mobile Legends. Hindi ka naman nandun para maglaro. Wala namang ibang pagkakaabalahan doon kundi magsasacrifice. So nonsense para sa priest na tignan ka pa kung gaano ka kalinis.
Kung gaano ka ka-perfecto. Hindi ikaw ang tinitignan ng high priest. Ang tinitignan ng high priest, yung sacrifice mo, kung gaano siya kalinis. And every time you bring something to God, at ang binibida mo, yung galing mo, yung achievement mo, talento mo, ang baho niyan. But every time you come to God, dala-dala mo yung sacrifice mo, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ang sinisiguro ko sa iyo, that will be a pleasing aroma into the Lord. Hallelujah! So the message of Jesus is so clear. Hindi ka makakapasok sa presensya niya unless you come first into the place of sacrifice. Imagine niyo yun. Yung square na yun is actually made a way for you to have an access with His presence. You cannot just come directly. Hindi ko pwedeng umikot sa dulo, buksan mo yung tela. No, you have to go through the gate. You have to go through Jesus Christ. You have to bring your sacrifice into that bronze altar and sacrifice something to God. Look at that. Ipinapakita ng Panginoon sa atin. Amen. Na yung sacrifice na yon ay picture and shadow ng Jesus Christ na ating dala ngayon. Jesus Christ who takes away your sin, na nagpatawad sa iyong mga kasalanan upang ang lahat ng ating mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Actually, I intentionally skip some part and bring it into the end. Kasi bago patayin yung sacrifice, bago siya sunugin, may specific instruction ng Panginoon sa lahat ng priest at sa lahat na mag-o-offer. Do you want to know? Yeah. Let's open up our Bibles to, last na to, Leviticus 4. Sabi ng Bible, Leviticus 4 verse 33. They must lay a hand on the head of the sin offering and slaughter it at the place where the burnt offerings are slaughtered. So, ibig sabihin, Ben, Dan, you can actually have a YouTube illustration of this kung gusto ninyo, pero gusto nyo live? So, let's, kasi west ako dapat sa eastward. So, kung ito ang east, sacrifice, ako yung priest, hingi ako siya ng quarantine pass, sir. Quarantine pass ko ba? Okay, may dala ka, pasok. Okay? So I don't look at him, kasi nandito siya to sacrifice. I check his sacrifice. Okay ba? Malinis. Then, bibigyan siya ng quarantine pass to go through the bronze altar. Grabe, no? Now, sabi natin kanina, pinapatay yung sacrifice, iihaw siya, pleasing aroma. Pag uwi niya ngayon, righteous siya. Pumasok na makasalanan, uuwing righteous. Correct? Yeah. Pero, ang sabi dito, bago nyo patayin, kailangang ipatong ng nag-alay yung kanyang kamay dun sa alay niya. You know, they must lay a hand on the head of the sin offering and slaughter it at the place. Amen? So, ipapatong niya. Actually, mananalangin siya, magko-confess siya. I am a sinner and this is my atonement. Yun yung lagi nilang sinasabi. Sabihin mo, I am a sinner and this is my atonement. Kumbaga, ako'y makasalanan, ito ang aking sacrifice. Ito ang aking katubusan. So, kino-confess niya, makasalanan siya, ito ang magiging substitute ng kanyang kasalanan. So, sa natural, wala lang, pinatong lang yung kamay. But something happened in the supernatural. Kasi lahat ng kanyang karumihan, natatransfer doon sa kanyang alay. At lahat naman ng kalinisan ng kanyang alay, perfection ng kanyang alay, ay nalilipat sa kanya. Divine exchange. Yung karumihan, napunta sa kanya, yung kalinisan. So dahil marumi na siya, papatayin siya, pa! He's gonna die. Para mas maganda yung sa YouTube, He's gonna die. Amen? Sa sangyup saldo and the pleasing aroma goes to God. Bakit? Pumasok siya makasalanan, nilipat niya dito sa kanyang alay. 2,000 years later, every time now you come to God, everybody, repeat. Hindi natupa yung dala natin ngayon. Sino na? Jesus. Sino na yung Lamb of God that takes... So every time papasok si Dan, dala-dala niya ang kanyang Lamb of God na si Jesus Christ.
Ako bilang high priest, ano pa ba masasabi ko? You're perfect. Walang kapintasan. No defect, my friend. This is a perfect sacrifice. Go, lay your hands. And all His perfection will transfer to you. And all your sin will transfer to Jesus Christ. Remember what happened at the cross? Remember what happened at the cross? Bakit sinabi ni Jesus, it is finished? Tapos na to. Napatay na. Amen? And yung kanyang buhay, yung kanyang dugo ay naging a pleasing aroma before God. What happened here, mga kapatid? Every time you come to the Lord, every time you come into His presence, all you have to do is bring Jesus with you. With you. And His perfection will become your perfection, and His righteousness will be your righteousness. Why? Because of that divine exchange. Kaya sinabi ni Jesus, it is finished. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Lord. Thank you. Hi Guava Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suportahan ng ministry ito financially. You can do that by going through our website, gscmnb.com/give, at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer. Lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed. At kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and once again, punuin natin ang langit. God bless you!